Alam nyo, sa politika, bihira yung nagkakataon lang. Kaya naman, kapag dalawang magkaibang ahensya ng gobyerno ang halos sabay na nag-refer sa ombudsman ng iisang tao, si dating Speaker Martin Romualdez, mapapaisip ka talaga, anong nangyayari dito? Tara, himayin natin yan. Ito yung pinakatanong na kailangan nating bantayan. Kasi hindi ito basta-basta. Kapag ang makinarya mismo ng gobyerno ang kumikilos at parang iisa lang ang direksyong tinuturo, kailangan nating alamin kung bakit. At dito na nga, nagiging mas interesting ang lahat. Kasi kung isang referral lang yan, pwedeng sabihin na, isolated case lang yan. Pero dalawa? Mula sa magkaibang ahensya pa at sa loob lang ng ilang linggo? Well, yan na ang tinatawag na pattern. Tandaan natin, hindi pa to hatola, pero malino na sinasabi nito na pag may usok, malamang may apoy. So simulan nating tingnan yung pattern na yan. Bakit ba ito mahalaga? At ano ba talaga ang sinasabi nito tungkol sa sistema natin ng public accountability? Okay, so ito yung facts. Ang pinangalanan dating Speaker Romualdez, ang nag-refer dalawang ahensya ng gobyerno, hindi mga kritiko sa politika, hindi pribadong tao. At ang timing, napakaikli lang ng pagitan. Yung bilis at yung source mismo ng mga referral, ang dahilan kung bakit it's a big deal. Ngayon, buksan natin yung dalawang referral na yan kasi kahit pareho silang nakaturo sa isang tao, magkaibang kwento sa likod ng bawat isa. At yung pagkakaiba nila, yun yung lalong nagbibigay ng bigat sa buong sitwasyon. Okay, so sa isang banda, meron tayong referral galing sa DPW. Ang ugat niyan, mga testimonya sa Senado tungkol sa budget. Pero sa kabilang banda, at ito yung mas bago, ay yung referral mula sa ICI o Independent Commission for Infrastructure. Ito, produkto ng sarili nilang investigasyon sa mga flood control projects. Ang importante dito, yung ICI ay isang technical, hindi political na komisyon. Kaya yung findings nila may institutional weight ikana. At pakinggan nyo to, yung referral ng ICI, hindi lang yan basta listahan ng reklamo. May dala itong mabigat na ebidensya, mga sinumpaang salaysay, official records mula sa mga pagdinig, may video at audio recordings pa. At eto pa, may court order na kaugnay sa mga pinapeking dokumento raw. So makikita mo talaga yung lalim ng ginawa nilang investigasyon. At dito talaga yung punchline, galing mismo sa mga dokumento. Sinasabi nila, hindi ito chismis. Hindi ito pamumulitika. Ito raw ay mga documented materyales na isinumite para sa legal na pagsusuri. Basically, nililipat na yung usapan mula sa maingay na arena ng politika papunta sa tahimik na pagsusuri ng batas. So, baka may nagtatanong, okay, pero bakit flood control projects? Bakit yan yung issue? Well, hindi lang kasi ito tungkol sa pera, semento o bakal. May mas malaki at mas importanteng nakataya dito. Kasi isipin nyo, usapin ito ng buhay at kamatayan. Sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, pag tumataas ang tubig, yung kalidad ng mga proyektong to ang magsasabi kung ligtas ba ang isang komunidad. Kaya yung pagsisiyasat dito, hindi yan simpleng red tape lang. Ito yung pagtiyak na yung buwis na binabayad natin ay napupunta sa pagliligtas ng buhay. At dito na pumapasok yung legal na konsepto ng command responsibility. Bilang speaker noon, si Romualdez ang nasa tuktok, di ba? Nasa kanya ang isa sa huling say sa pag-aproba ng budget sa Kamara. Hindi ito otomatikong nagsasabi na personal siyang involved, pero yung doktrina malinaw. Kapag may pumalyang sistema sa ilalim ng pamumuno mo, may pananagot kang ipaliwanag kung bakit. So ngayon may mga referrals na, paano ba talaga gumagana itong proseso ng pananagutan sa gobyerno? Tignan natin yung mga susunod na hakbang. Ang sentro ng lahat ng ito, kung saan napupunta ang lahat ng referrals, ay ang ombudsman. Sila yung constitutional body na binigyan ng kapangyarihan para mag-imbestiga at kung kailangan, mag-usig sa mga opisyal ng gobyerno. Sa kanila ngayon nakasalay ang bigat ng pagsusuri ng lahat ng ito. Medyo straightforward naman ang proseso. Una, yung mga ahensya tulad ng DPWH at ICI, sila yung nag-iimbestiga. Tapos ipapasa nila yung findings nila sa ombudsman. Pagkatapos niyan, yung ombudsman naman ang gagawa ng sarili nilang malayang review. Siyempre, bibigyan ng pagkakataon yung akusado na sagutin yung mga paratang. At sa huli, ang ombudsman ang magdedesisyon. May sapat bang basehan para dalhin sa korte o dapat bang i-dismiss na lang?
At ito, gusto kong ulitin at idiin talaga. Ang isang investigasyon ay hindi pa hatol. Ang referral ay hindi pa conviction. Simula pa lang ito ng isang mahabang proseso para malaman ang katotohanan. Simula pa lang, hindi pa katapusan. At kasama sa prosesong yan ang tinatawag na due process. Ibig sabihin, may karapatan si dating Speaker Romualdez na depensahan ng sarili niya, na harapin yung mga ebidensya. Ang due process, hindi yan para takasan ang pananagutan. Ito yung framework na sumisigurong magiging patas ang paghahanap sa pananagutan na yon. Okay, so para sa huling bahagi natin, pag-usapan natin kung ano na ang dapat nating asahan. Ngayong nasa kamay na ng ombudsman yung bola, ano na ang susunod na mangyayari? At ito siguro yung pinakamalinaw na paraan para tingnan ang sitwasyon. Ang nangyayari ay hindi isang witch hunt o pamumulitika. Ito yung sistema natin ng checks and balances na gumagana exactly as designed. Kapag may nakitang posibleng irregularidad, isinusumite ito sa tamang ahensya para masusing pag-aralan. So para lang maging malinaw tayo, anong alam natin for sure? May dalawang institutional referral, may mga dokumento, at may mga testimonya. Anong hindi pa natin alam? Well, yan yung mga crucial na tanong. Ano ba talaga ang sasabihin ng mga ebidensya? Mapapatunayan ba yung paratang? At syempre, ano ang magiging desisyon ng ombudsman? Yan ang aabangan ng lahat. Pero ang mahalaga sa ngayon ay ito. Yung mga tanong, opisyal nang nakatala. Yung mga ebidensya, wala na sa kamay ng mga komentarista. Nasa kamay na ng mga investigador. Ang batas at hindi na espekulasyon ang magdidikta ng susunod na kabanata. Kaya iiwan natin kayo sa tanong na ito. Umuusad na nga ang proseso at tama yan. Pero sa dulo ng lahat ng ito, may bibigay ba nito yung mga sagot na hinihintay at nararapat malaman ng taong bayan? Yan ang malaking katanungan na dapat nating lahat subaybayan. Maraming salamat sa pagsama nyo